Uy, naiwan ng susi. Wala may-ari. Ah. Yun. At ayaw umabante. Ayaw. Bakit? Shoutout sa'yo, Darren. Ano na masasabi mo dito sa bago mong e-bike? Smooth yung takbo. Yes. Tahimik. Pero napakalakas ng acceleration. Bakit ka nag-shift from motor to e-bike? Ang una kong plano talaga ay ATV 160. So medyo pricey, tapos dahil sa crisis, sa taas ng gasolina, mas practical na kumuha ng e-bike. Okay. Sa panahon niya. Ako lang mga ka-riders, to be specific, kasi meron na correct sa atin at tinatanggap naman natin yon. Ang proper na tawag dito ay electric scooter, dahil nga naman daw yung electric bike ay yung may pedal. At siguro yung electric motorcycle ay yun naman yung mga malalaking motorsiklo. So sa mga nagtatanong po kung kailangan na bang i-rehistro sa LTO ang gantong electric scooter, kailangan na po dahil pang long distance na po yan. At nandito po si Darren para i-share kung ano nga bang mga papeles ang binigay sa kanya ng NXT San Pablo. Lalo ngayon maraming mga checkpoint, maraming sisita, kaya cleared tayo kapag nag-present po tayo ng ating mga papel. Pero for the meantime po, habang wala pa yung official na registration sa LTO, i-issuehan naman po kayo ng NXT e-bike ng Certificate of Stock Report or CSR, and then Highway Patrol Group Report. So dito po kay Darren, ayan. Ano bang in-issue sa'yo, Darren? Certification of ownership, saka yung Certificate of Ownership, and then yung sales invoice, yung official receipt, ano po, ayan, bali kumpleto naman siya. So ito pa na ang pansamantalang i-percent. And then anong gagawin? after a month or two, ang sabi nila is kukontakin ako and magbibigay ng request para sa Registration. and sasamahan din nila ako kasi bago itong process na to sa LTO. So magkikita na lang kayo sa LTO, ganon. Yes. Alamin natin ano nga bang naging performance nitong Voltaris Pro S. Kanina lang umaga niya kinuha sa San Pablo City, sa NXT San Pablo. So ayan, nadala niya na po dito sa Santa Cruz, Laguna. From San Pablo to Santa Cruz, 33 kilometers yun. Anong naobserbahan mo? Lumabas kami ng kasa is 80% yung battery. Tapos Full charge yun, full charge. full charge, halos full charge, so Ah. 80%. Tapos tinakbo ko ng 33 kilometers. Naging 78% na lang siya nung nasa pila kami. Pila, okay. Yes. Tapos nung chill ride lang kasi medyo traffic, may self-charging siya, bumalik siya ng 80%. Walang nabawas sa battery. Oh, okay, yun yung regenerative charging niya na special features nitong Voltaris Pro S. So ano masasabi mo sa ganon? Siyempre napakatipid, unang-una. Saka yung smooth yung takbo nung papunta ko rito pauwi. At hindi mo ramdam ang walang alog, walang ingay, talagang ano lang. Smooth na smooth. Disadvantage is medyo nakakaantok kasi siyempre hindi tayo sanay. Sanay tayo sa may tambutso at maingay na motor. Okay, ngayon parang nabaligtad na ano. Lahat tahimik. Sa mga nakamotor, sigurado maninibago tayo. Tulad nga po nito, ayan, pag start, letter P yung kanyang standby mode. So, imbis na sanay tayo sa push button eh. So, kakapit lang tayo ng isang Preno. brake lever ayan, para mapunta siya sa So, ready mode. Pag nag-throttle ka, wala talaga siya. Walang throttle. Pero kailangan mong alisin yung park mode, preno ka lang kahit left or right, preno Ayan, ka lang. pag nag double zero na, Ayan, tatakbo na siya. basta nag 0-0 na, matik na to. Matic na. Okay. Ayan, Pwede ba tong akayin, halimbawa, ayaw mo sumakay? hindi ka maaakay kasi meron nagko-contract siya na napipigilan niya yung ano, hindi mo siya maitutulak. Okay. Stop siya. Kahit hindi naka-alarm ano? Kahit paurong kaya. Oh, so reverse, hindi rin siya pwedeng paatras Hindi, kailangan mo siyang sakyan at kailangan mo siyang paanda rin. para maakay mo. Maakay mo. Hindi Okay. siya maaakay na bubuhatin mo na tutulak mo siya. Eh kung halimbawa naka-start na, talagang dapat uupo ka Kaya talaga. siya, oo. Kasi Ah. yung machinery niya is talagang fully automatic siya na
65. Yung rider po ay 5'10 ang height. Sige nga, anong bigat mo, Darren? Hindi ko alam. Basta ano lang. Ayan, 5'10. Kasi nga po, ang seat height nito medyo mataas, 800mm and then 130mm na ground clearance. So ayan, hindi naman siya tiyad mga riders. Oh. So kung 5'10 ka, tama-tama sa ito. And then bulky rin naman siyang tignan eh. Nung una akala ko maliit kay Daryl kasi medyo heavyweight itong si Daryl eh. Pero ngayon kita nyo, sakto lang sa kanya, oh. Bagay na bagay. Daryl, ano pang nagustuhan mo dito sa Voltaris? Ang malaki ang compartment niya. Marami kang mailalagay. Siguro pag magsiswimming, kaya mo nang dalhin lahat, pati bilao. Sige, sakatin nga natin itong iyong U-Box. By the way, ito nga po pala yung kanyang stock na side mirror. Kita nyo, ang ganda, di ba? Bidugin. Pero tingin ko mas babagay dito kung magpapalit tayo ng medyo pointed, di ba? Okay, ito nga po pala. Sa U-Box, kasya na rito ang isang full face. Ayan, kahit siguro XL. Ayan. Oo, kahit XL kasya dito. Ayan, pasok na pasok po. Then, pagdating naman may top box siyang kasama, libre na yung top box. Ganun din. Ang nagustuhan ko dito, ayan, meron siya ditong ano, protection pa. Oh. May mga packet pa. Kasya din na isang helmet. Okay. Siguro mga 45 to 48 liters itong capacity nito. Ayan, ganda, di ba? Plastic lang ano. Pero okay na rin, parang alloy yung dating. Setup na, di ba? Pero may bala ka pa bang i-upgrade dito? Ang ipapayo ko lang is tapusin nyo yung warranty niya ng 1 year. 1 year. 1 year. Kasi libre yung visit ng technician na 5 times na pwede siyang bumisit na dito sa Santa Cruz at Libre. libre. Pero yung pang 6 pwede naman doon nyo siya dalhin para wala rin siyang labor ano. Pero kung magpapabisit pa rin kayo ng pang-6 na, syempre babayaran nyo yung labor pamasahe niya. Okay. So sayang din yung 1 year na full 1 year na may warranty or may maintenance ka. So ibig sabihin, halimbawa, kung nagdikit ka lang ng sticker, Yun, ayun nga, sabi nila, as long as possible, all stocks. Pero stickers, wala naman problema. okay, pwede tayo maglagay ng stickers. Napansin ko, naka-dual disc na siya, di ba? Sa front at rear. Anong masasabi mo sa preno niya? Preno, napakaganda. Kahit mabilis ang takbo mo, hindi ka mag-wiggle or ano, sa biglang preno. Hindi ka gumewang. Nasabi mo mabilis. Anong max speed niya na try mo? Kanina pa uwi, nasagad ko siya ng 110. 110 kps, wow. So hindi ka naman nayayanig o nadadala ng hangin? Hindi mo ramdam yung speed mo kasi sobrang walang vibrate, walang tunog. And then mabigat. Yan. Mabigat yung motor, hindi ka nervous na mag-wiggle ka or something. Electric scooter hindi motor Naka dual shock na siya na merong sub tank. Kamusta performance? Very smooth. Napakagandang ilong ride nito. Kahit siguro parang adventure bike na rin siya. Di may iangkas mo na si Mrs. Dahil dito hindi makapag-angkas tong si Bayo eh. Kaya ito isang dahilan para maisama niya na yung Mrs. niya sa pag long ride. Ayan. Tama-tama itong si Voltaris Pro S. In case na tag-ulan na baha, hanggang siya pwede isabak sa baha. So, ang battery kasi niya ay nasa ilalim. Okay. So, syempre hanggang dito, wag yung papabasa ang battery. Sa ilalim kasi ang battery. So kung katapat niya, mga hanggang dito siguro no. Oo. Ito, kahit lubog siguro ang gulong, pwede pa. Wag lang talaga aabot ang baha dito sa U-Box ano. Kasi yung battery pwedeng pasukin sa yung motor niya. Buksan nga natin. Alam ko may cover ang ano nito eh. Ayan, oh. Meron pala, meron siyang protection sa ilalim ano. Ayun, meron siyang parang brace sa ilalim ng bakal. Ayun. Ikutan nga natin sa kabila. May support siya sa ilalim na support niya na bakal. So pwedeng mabasa hanggang dito siguro sa kalahati. Kaya lang ito baka abutin na yung kanyang terminal. Ito yung kanyang positive negative oh. So yun siguro hanggang dito pwede pang maano sa baha. Siguro pwede pang lagyan pa ng extra protection yung battery para sure na hindi papasukin talaga ng tubig. Pero wag na nating isabak sa baha, pinaka safe, di ba? Umiwas na tayo. Sa speed selector ni Daryl, yung pinaka first speed niya, ano masasabi mo? Sa first, parang yung chill ride ka lang na takbong pogi na 40, maximum 60. So kahit i-half throttle mo to, hindi ka mabibigla.
Ayun. So, pag nag-second shift ka, ando na yung point na overtake ka, talagang malakas na rin yung ila. Okay. Sa third, syempre mas malakas at meron siyang Sports mode. mode So, yan, na kalsagara na. papalo ka ng 110 Okay. kung kaya mo kontrolin or wala kang nervyos, kaya-kaya. Hindi ka naman nervyos kasi hindi naman siya maalo. First height na 5'8", ito naman ang forma niya. Akala ko mataas yung kanyang seat height, pero hindi, abos din natin, no? Dapat yung ating dalawang paa sa simento. So, test ride na natin, ha? Daryl, sa akin muna itong Voltares mo, ha? Sa'yo na si Aerox. palit. Mahal din yan. Mga riders, ha? Basta nag-double zero na siya, throttle na lang yon. Wala na tayo ibang pipindutin. Kaya kita nyo, very effective yung kanyang regenerative charging, oh. Kasi hindi ka pa nagcha-charge, di ba? Hindi pa nagcha-charge. Kung saan na siya nag-charge, so 80% na uli siya. Mula pa po ito sa San Pablo to Santa Cruz. So 30 kilometers nga po. So yan, dahan-dahan lang tayo at isang kamay lang tayo. Tayo nga pala. Nga pala siya, mayroon pong kill switch sensor yung kanyang side stand. So itataas niya yan. Yan, naabante na tayo. Yun. Nakakapanibago lang mga riders. So hindi na tayo aalis sa Primera. Yun lang mga ka-riders, nakakapanibago sa umpisa. Kasi nga po sanay tayo sa silinyador So ngayon accelerator na lang. Bigla tayong napapaigtad. Ngayon mag-iingat po tayo sa ganun, ha. Yun lang, sa throttle kasi hindi siya masyadong sensitive. Hindi katulad sa dimotor, talagang pag piniga mo or sipat ka kagad, ito kakapain mo pa. Pero siyempre sanayan lang din. Ayun, medyo naninibago tayo, paigtad-igtad yung takbo natin. Pero dito, nakapirmi lang tayo sa first speed mga riders, ha. At alalay tayo, medyo naninibago tayo. Pero yung takbo niya talagang tahimik, ha. Walang problema sa ingay. Talagang okay na okay. Daan tayo sa lubak. Okay. Hindi natin maramdaman yung kanyang lubak kasi nga po maganda yung kanyang shock. Ayun na. Ay, bago ko talaga. So umiigtad-igtad tayo kasi nga yung kanyang throttle meron po akong sound na narinig, pero sa tingin ko sa disc brake yon. Napapapreno tayo kasi nga po nag-aalala tayo baka tayo biglang marangkada. Basta yung mga riders sa alalay sa silinyador kasi medyo babagal siya, ayan, tapos biglang iigtad dahil pag nakapremiera. So ito siguro mga ilang weeks na paggamit makakabisado na rin natin. Basta importante, nakaalalay tayo sa preno. At wag natin pagsasabayin yung accelerator at preno. Delikado. Pero ito okay naman, safe na safe siya. Napaka-smooth talaga. Yun lang ang issue dito. Aantukin ka. Ayun mga ka-riders, sa mga interesado, bumisit kayo dun sa San Pablo or sa NXT E-Bike PH San Pablo. Nakakapanibago. Masarap itakbo, no? Oo, pino.